Magandang gabi mga ka-amazing! Welcome sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories, kung saan ang mga kwento ng kababalaghan, katatakutan at misteryo ay buhay na buhay. Sa araw na ito, samahan ninyo kami sa isang nakakakilabot na kwento na siguradong magpapatayo ng balahibo ninyo. Sumpa ng lumang apartment sa Maynila. Isang lumang apartment sa gitna ng Maynila ang matagal nang iniwasan ng mga tao dahil sa sunod-sunod na misteryosong pagkawala at nakakakilabot na pagpaparamdam ng mga multo. Pero may tatlong matapang na kabataan ang sumubok tuklasin ang katotohanan. Ano nga ba ang madidiskubre nila? Sila kaya ay makakaligtas sa sumpa ng nakaraan? Kaya dyan lang kayo mga ka-amazing, ihanda ang sarili, patayin ang ilaw at pakinggan ang kwentong magpapatibok ng puso ninyo sa takot. Simulan na natin mga ka-amazing. Sa isang luma at madilim na kanto ng Maynila, nakatayo ang isang gusali na tinatawag ng mga tao bilang Editha Apartments. Matagal na itong abandonado. Pero kamakailan lang, pinarenovate ito para paupahan ulit. Ang mga bagong umupa, hindi alam ang madilim na kasaysayan ng lugar. Si Rica, isang dalagang call center agent, ang unang lumipat sa Unit 14. Kasunod niya si Marlon, isang delivery rider sa Unit 13. Nasa dulo ng hallway sina Liza at Patrick, magkasintahan at parehong estudyante sa law school sa Unit 15. Sa baba naman nakatira ang caretaker na si Mang Erning, matandang tahimik at laging nakatitig sa malayo. Unang gabi pa lang ni Rica sa apartment, nakakaramdam na siya ng biglang lamig kahit nakapatay ang aircon. Habang nagpapahinga siya sa kama, may naramdaman siyang mabigat na presensya sa paanan niya. Nang idilat niya ang mata, isang anino ang nakatayo roon, hindi gumagalaw. Napatili siya at dali-daling lumabas ng unit. Nagising si Marlon sa ingay kaya lumabas din siya. Nakita niya si Rica na nanginginig sa labas ng pinto. "Miss, okay ka lang?" Tanong niya habang lumalapit. Bakit may tao sa loob ng kwarto ko?" Nanginginig na sagot ni Rica. Sumama si Marlon para silipin pero walang tao sa loob. Nang papaalis na sila, napansin nila ang malamig na hangin na dumarampi sa batok nila kahit sarado ang mga bintana. Lumingon si Marlon. Akala niya may nakita siyang ulo ng babae na nakasilip sa kisame. Kinabukasan, kumalat na ang balita sa mga tenants. Kinausap nila si Mang Erning pero umiling lang ito. "Basta huwag kayong mag-ingay sa hallway pag 10:00 ng gabi. At huwag na huwag ninyong sisilipin ang bintana sa likod ng apartment." Hindi ito pinansin ni Liza at Patrick. Gabing iyon, habang nag-aaral sila, narinig nila ang mahihinang yabag sa likod ng kurtina. Akala nila pusa lang kaya pinagtawanan nila. Pero bigla nilang narinig ang boses ng babae, parang umuungol at humihingi ng tulong. Pinuksan ni Patrick ang bintana. Walang tao. Pero pagharap niya kay Liza, nanlilisik ang mata nito at nagsisigaw, "Lumayas kayo!" Takot na takot si Patrick. Kinabukasan, hindi na nila inabutan si Liza sa apartment. Ang sabi ni Mang Erning, nagpa-ospital ito dahil biglang nagwala at nagngingit-ngit sa galit. Samantala, si Rica naman ay laging naalimpungatan tuwing 3:00 ng madaling araw. Lagi niyang naririnig ang pagkalampag sa kisame. Tila may gumagapang. Minsan, may naririnig siyang umiiyak na bata sa loob ng aparador. Isang gabi, nagsama-sama sina Rica, Marlon at Patrick.
nagdesisyon silang mag-imbestiga. Bitbit ang flashlight at lumang mapa ng building na nakuha nila kay Mang Erning. Pinasok nila ang basement na dating nakaselyo. Mabigat ang hangin. May mga sirang upuan, basag na salamin, at lumang duyan na dahan-dahang umiikot mag-isa. Sa gitna ng basement, may isang lumang pintuan na may pulang pinta ang paligid. Bigla nilang narinig ang pag-iyak ng maraming tao. Sabay pagbukas ng pintuan kahit wala namang hangin. Sa loob, may nakita silang altar at nakasulat sa pader ng dugo, "Huwag ninyong gambalain ang aming pag-iral." Biglang sumara ang pinto at bumigat ang paligid. Narinig nila ang mga sigaw, mga yapak ng maraming tao at mga halakhak ng bata. Sa gilid ng kanilang mga mata, may dumadaang mga anino. Si Marlon biglang hinila ng hindi nakikitang kamay palayo sa kanila. "Marlon!" sigaw ni Rica habang pilit siyang humahabol. Habang hinahanap nila si Marlon, nakakita sila ng isang matandang babae sa sulok na kayuko. Nang lumapit si Patrick, inangat ng matanda ang mukha niya. Wala itong mata, puro itim lang na butas. "Alis kayo habang may oras pa." Bulong ng matanda bago ito naglaho sa hangin. Tumakbo si Rica at Patrick papalabas ng basement. Pero parang paikot-ikot ang dinadaanan nila. Bawat pinto na binubuksan nila, bumabalik sila sa parehong madilim na hallway, kung saan naroon ang altar at ang pulang pinta sa pader. Nasa isang sulok, si Marlon nakayuko at parang inaagaw ng hindi nakikitang mga kamay ang hininga niya. Lumapit si Rica at hinila siya, pero parang may mabigat na puwersang kumakalaban. Napasigaw si Rica, "Bitawan niyo siya! Wala kaming ginagawang masama!" Biglang nagliyab ang paligid nila, pero hindi sila nasusunog. Sa gitna ng apoy, may lumabas na 4 na multo. Isang babae na duguan ang kasuotan. Isang batang lalaki na puno ng paso ang katawan. Isang lalaking walang mukha. At isang matandang may nakatarak na itak sa dibdib. Nanginig si Patrick at napaluhod sa sahig. Ang babae ang unang nagsalita. Malamig ang boses, "Ito ang lugar ng aming kamatayan. Dito kami isinakripisyo." Hindi makapagsalita si Rica. Sa likuran niya, biglang lumitaw si Mang Erning. May dalang lumang rosaryo at isang lumang kwaderno. "Hindi kayo makakaalis hanggat hindi nyo alam ang totoo," sabi ni Mang Erning habang inaabot sa kanila ang kwaderno. Pinuksan ni Patrick ang kwaderno. Nakasaad doon ang kasaysayan ng Editha Apartments. Dati pala itong orfanato noong panahon ng Hapon. Ang mga batang ulila at mga madre ay ginamit na panangga ng mga sundalong Hapones noong gera. Pinatay silang lahat at sinunog ang gusali para walang ebidensya na paiyak si Rica. Kaya pala ang daming nagpaparamdam, "Oo," sagot ni Mang Erning. At ang mga kaluluwa nila galit na galit pa rin hanggang ngayon. Lumapit ang batang lalaki nakatingin kay Rica. "Tulungan mo kami. Gusto lang namin ng hustisya." Nanginginig ang kamay ni Rica pero tumango siya. "Anong dapat naming gawin?" Biglang lumindol ang paligid. Nagtinginan sila. Isa-isa nang nagsisindihan ang mga lumang bumbilya ng basement kahit walang kuryente. Ang matandang multo na may itak ay lumapit at itinuro ang isang bahagi ng pader. "Punitin ninyo ang nakatago roon, Anito." Mabilis na kumuha si Patrick ng bakal at binasag ang bahagi ng pader. Doon,
Bumungad ang mga nakalibing na buto. Nakasalansan, may mga rosaryo at laruan pa. Habang hinuhukay nila, unti-unting lumalakas ang iyak ng mga bata at ang sigaw ng mga madre na parang humihingi ng tulong. "Ilabas niyo kami rito!" Bulong ng hangin sa tenga ni Rika. Hindi na nila inalintana ang takot. Isa-isa nilang iniluwa sa liwanag ang mga buto at inilipat sa ibabaw ng lupa. Si Mang Erning naman ay nagdasal ng malakas habang binabasbasan ng banal na tubig ang paligid. Biglang lumakas ang hangin at may nakita silang puting liwanag na bumalot sa buong basement. Ang mga multo ay ngumiti sa kanila. Ang babae, ang bata, ang lalaking walang mukha at ang matanda, bago unti-unting naglaho sa liwanag. Pagkatapos ng ilang minuto, naging normal uli ang paligid. "Bumalik na kayo sa inyong mga kwarto." Wala na sila, sabi ni Mang Erning, hingal na hingal. Nang makabalik sina Rika, Marlon at Patrick sa kanilang mga unit, hindi na nila naramdaman ang mabigat na presensya. Tahimik na ang buong apartment. Pero habang natutulog si Rika, nakaramdam siya ng malamig na hangin. Dumilat siya at nakita ang isang bata sa gilid ng kama niya. Nakangiti. "Salamat." Bulong ng bata bago ito tuluyang naglaho sa manipis na usok. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sina Rika, Marlon at Patrick sa maliit na karinderya sa tapat ng apartment, pinag-uusapan nila ang mga nangyari. "Parang ang gaan ng pakiramdam ngayon sa apartment, no?" sabi ni Patrick habang nagsasali ng kape sa baso niya. "Oo, pero parang may kulang," sagot ni Rika. "Pakiramdam ko, hindi pa tapos lahat." Nagsalubong ang kilay ni Marlon. "Baka naman trauma lang yan, Rika." Biglang lumapit si Aling Norma, ang matandang nagtitinda ng lugaw sa kanto. "Mga iho, nagbukas na naman ang ikatlong palapag ng Editha Apartments?" Nagkatinginan sila. "Ikatlong palapag?" tanong ni Rika. "2 palapag lang ang apartment, diba?" umiling si Aling Norma. "Noong unang panahon, 3 palapag yan. Pero pagkatapos ng sunog, ipinasara ang buong itaas. Sinasabing doon nakatira ang pinakamabangis sa lahat." Napasinghap si Patrick. "Ano ibig mong sabihin, Aling Norma?" Lumapit palalo si Aling Norma, halos pabulong ang boses. "May isang madre noon, si Sister Leticia. Hindi siya namatay sa sunog. Siya ang nagtaksil. Siya ang nagturo sa mga hapon kung saan nagtago ang mga bata. Sinasabing sinumpa siya at hanggang ngayon nandun pa siya sa ikatlong palapag, naghihintay." Napalunok si Rika. "Bakit hindi sinasabi ni Mang Erning yan?" "Bawal pag-usapan," sagot ni Aling Norma. "Basta't tandaan ninyo, kapag narinig nyo ang bell na tumutunog mula sa itaas, huwag kayong aakyat." Hindi nila masyadong pinansin ang babala. Pero pagkabalik nila sa apartment, napansin ni Marlon na bukas ang lumang hagdanan na dati ay nakaselyo. Sumilip si Patrick. "Hindi ba dati nakasara to?" Tahimik ang paligid. Biglang tumunog ang mahinang kampanilya mula sa itaas. Kring, 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 napaatras si Rika. "Narinig niyo yon?" Tumango si Marlon, nanginginig. "Oo, parehas tayo nang narinig." Biglang bumukas ng kusa ang pinto sa itaas ng hagdanan. Kitang-kita nila ang makapal na usok at isang aninong nakatayo, nakasuot ng itim na damit ng madre. Pero ang mukha nito
ay kupas at duguan, may nakasulat sa noo, taksil. Bumigat ang hangin. Umalingaw-ngaw ang boses mula sa taas. Kayo ang bagong mga kaluluwa na susumpain ko. Napaatras si Patrick at hinila si Rika at Marlon pababa. Pero parang may humihila naman sa mga paa nila paakyat. Bitawan niyo kami, sigaw ni Rika nanginginig. Sa sobrang takot, nabitawan ni Patrick ang lumang kwaderno na nakuha nila sa basement. Sumabog ito ng liwanag at sa loob ng ilang segundo, nagliwanag ang buong hagdanan. Doon nila nakita ang buong anyo ni Sister Leticia. Magulo ang buhok, puno ng sugat ang katawan, at ang mga kamay niya ay may mga kadena. Lumalakad siya pababa, nakatitig sa kanila. Habang lumalapit siya, isa-isang namamatay ang mga ilaw ng apartment. Nagsimula na namang gumapang ang takot sa buong lugar. Tumakbo sila papunta kay Mang Erning, pero pagdating nila sa pinto ng caretaker's room, nakalock ito mula sa loob. Walang sumasagot. Biglang bumukas ang radyo sa loob ng kwarto ni Mang Erning. Tumutugtog ang isang lumang kanta sa Latin. Kasabay nito, narinig nilang may humahaplos sa mga bintana. Krrrk. Lumingon si Marlon, isang maputlang kamay ang dumikit sa bintana. Napapikit si Rika at humawak kay Patrick. Anong gagawin natin? Huminga ng malalim si Patrick. Wala tayong ibang choice kundi harapin siya. Bumalik sina Patrick, Marlon at Rika sa may hagdanan. Habang paakyat sila, ramdam nila ang bigat ng bawat hakbang. Parang may humihila sa mga katawan nila pababa. Kapag may nakita kayong kakaiba, huwag kayong titigil, pulong ni Patrick. Dire-diretso lang. Pag-akyat nila sa ikatlong palapag, sinalubong sila ng makapal na usok at mabahong amoy ng sinunog na kahoy at laman. Ang sahig ay puno ng abo at lumang papel na parang mga sinaunang dokumento. Sa dulo ng hallway, may isang pintuan na bahagyang nakabukas. Mula rito, umaagos ang malamig na hangin at liwanag ng kandila. Biglang nagsara ang pinto sa likuran nila. Nang lingon si Rika, wala na ang hagdanan, trap tayo. Sigaw niya. Biglang lumitaw si Sister Leticia mula sa dilim. Bit-bit ang lumang kampanilya na unti-unting pinapatunog habang naglalakad papalapit. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang gambalain ng aking katahimikan? Sumigaw si Marlon. Hindi, kami ang may kasalanan. Hindi namin alam. Lumapit si Sister Leticia, lumulutang na parang walang bigat ang katawan. Itinuro niya ang isang lumang salamin sa gilid ng hallway. Silipin niyo ang inyong mga kasalanan. Napatingin sila sa salamin. Isa-isang lumabas ang mga nakaraan. Si Rika, habang niloloko ang kaklase niya noon sa elementarya. Si Patrick, habang pinagtatawanan ang isang batang pulubi. Si Marlon, habang pinapagalitan ng lola niya sa isang ospital. Napaiyak si Rika. Hindi kami perpekto, pero hindi ibig sabihin noon na karapat-dapat kaming saktan. Umiling si Sister Leticia. Ang kasalanan, maliit man o malaki, ay binabayaran. Biglang nag-iba ang paligid na wala ang hallway. Nasa loob na sila ng isang abandonadong simbahan. Luma, basag-basag ang mga bintana at ang altar ay nakatayo sa gitna, puno ng itim na kandila. Nakaluhod sa gitna si Mang Erning, nakapikit, may hawak na rosaryo. Si Mang Erning, sigaw ni Patrick. Lumapit sila. Pero bago nila maabot si Mang Erning, humarang si Sister Leticia, galit na galit ang itsura. Taksil din siya.
Sigaw niya. Doon bumalik ang alaala. Si Mang Erning, bata pa noon, habang ibinibigay sa mga sundalong hapon ang kinaroroonan ng mga madre kapalit ng pagkain at kalayaan. Si Sister Leticia ang huling nahuli at pinahirapan. Ikaw ang punot dulo ng lahat. Sigaw ni Sister Leticia, umiiyak ng dugo. Tumayo si Mang Erning, humarap kay Sister Leticia. Patawarin mo ako. Hanggang ngayon, dala-dala ko ang kasalanan ko. Lumakas ang hangin. Nagsimulang mabasag ang mga kandila sa altar. Nagliliyab na rin ang paligid. Kahit anong paghingi mo ng tawad, hindi mo na mababawi ang mga buhay na kinitil mo. Sigaw ni Sister Leticia kasabay ng pagsugod niya kay Mang Erning. Hinawakan ni Rica ang kwaderno na binigay sa kanila ng matandang babae mula sa karinderya. Ito lang ang paraan. Binuklat niya ito at binigkas ang mga Latin na salita na nakasulat sa pinakadulo. Liberanos ab males spiritibus. Sumigaw si Sister Leticia para bang nasasaktan sa bawat salita. Gumapang ang liwanag mula sa kwaderno, pumalot sa buong simbahan at sinimulan nitong kainin ang anyo ni Sister Leticia. Hindi pa tayo tapos. Isang malakas na pagsabog ng liwanag at bumalik sila sa ikatlong palapag ng apartment. Nakahandusay si Mang Erning sa sahig, humihinga pa pero mahina. Tahimik ang paligid, wala nang anino ni Sister Leticia. Bumalik ang hagdanan, nagsimula ng umilaw uli ang mga ilaw sa apartment. Huminga ng malalim si Patrick. Tapos na ba? Pero bago pa sila makababa, isang malamig na boses ang bumulong sa tenga ni Rica. Hindi kayo makakaalis. Napaatras si Rica habang nakatitig sa paligid. Nakita niya ang isang bata, mga 7 taong gulang, gusgusin, may sugat sa mukha, nakatayo sa sulok ng pasilyo, nakangiti ng malamig. Patrick, Marlon, may bata. Nanginginig na sabi ni Rica. Paglingon ni na Patrick at Marlon, biglang tumakbo ang bata papalapit kay Rica. Pero bago ito makaabot, naglaho ito sa ere, iniwan ang malamig na hampas ng hangin. Ano yon? Sigaw ni Marlon, hawak ang dibdib niya sa kaba. Lumabas sila ng hallway at mabilis na bumaba ng hagdanan. Pero habang bumababa sila, tila nagiging mas mahaba at paikot-ikot ang hagdan. Pabalik-balik sila sa parehong palapag. Ikatlo pa rin. Niloloko tayo ng lugar na to! Sigaw ni Patrick. Muling lumitaw ang batang lalaki. Ngayon, kasama ang isang babaeng multo, duguan, nakaputing damit, nakalutang sa ere. Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Bulong ng babae kay Patrick. Lumabas sa paligid ang maraming multo. Isang matandang lalaking nakabitin sa leeg, isang babaeng walang mukha, isang batang umiiyak habang hawak ang pugot niyang ulo. Isa-isang lumapit sa kanila, pinapalibutan sila. Takbo, sigaw ni Marlon. Pero saan sila tatakbo? Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang isang pinto sa may kanan. Mula roon, sumilip si Aling Merly, ang matandang nagtitinda ng karinderya. Bilis! Dito! Sigaw niya. Mabilis silang sumugod sa pinto. Pagkapasok nila, bumalik ang normal na hitsura ng apartment. Malinis, maliwanag at walang multo. Bakit kayo bumalik dito? Galit na tanong ni Aling Merly. Kailangan naming tulungan si Mang Erning, pero parang hindi lang siya ang problema dito. Sagot ni Rica, hingal na hingal. Tumango si Aling Merly. Hindi lang isang kaluluwa ang nakakulong dito. Matagal nang pinagmumultuhan ang lugar na ito.
Apartment pa lang ito ngayon, pero dati, simbahan ito ng mga kulto. Nanlamig ang mga katawan nila. Kaya pala, bulong ni Patrick. Kaya kung gusto ninyong mabuhay, kailangan ninyong wakasan ang sumpa. Seryosong sabi ni Aling Merly. Anong kailangan naming gawin? Tanong ni Marlon. Lumabas si Aling Merly ng isang antigong kahon mula sa ilalim ng altar. Binuksan niya ito at inilabas ang isang lumang susi at isang punit-punit na mapa. Kailangan ninyong hanapin ang lihim na silid. Doon nakatago ang itim na krus. Kailangan ninyong sirain yon para tuluyang mapalaya ang mga kaluluwa. Sumilip si Rika sa bintana. Nakita niya sa labas ang mga multong nag-aabang. Nakapila sa may gate ng apartment. Kung hindi niyo matatapos ngayong gabi, dagdag ni Aling Merly, hindi na kayo makakalabas dito. Habang buhay. Tinitigan ni Patrick ang mapa, nanginginig ang kamay. Wala namang silid sa ikalimang palapag. Hanggang 4 lang ang apartment na ito. Sumingit si Rika. Baka yung lihim na silid nakatago. Kaya pala parang paikot-ikot tayo kanina. Bulong ni Marlon habang pinapahid ang malamig niyang pawis. Pinigyan sila ni Aling Merly ng maliliit na pulang sinulid at itinali sa mga pulso nila. Proteksyon niyo to, pero isang beses lang gagana. Pag nawala, hindi ko na kayo matutulungan. Dahan-dahan silang lumabas mula sa silid ni Aling Merly. Madilim na naman ang buong koridor. Bumalik ang bigat ng hangin. Sa bawat hakbang nila, ramdam nila ang pagdikit ng mga mata ng mga multong nagtatago sa mga anino. Anong sabi sa mapa? Tanong ni Rika habang kumakapit kay Patrick. May pintuan sa dulong bahagi ng ika-4 na palapag. Pero, sagot ni Patrick, tumigil siya. Biglang bumukas ang lahat ng pinto ng mga unit sa ika-4 na palapag. Mula sa loob, nagsilabasan ang mga multo. Ilan ay walang ulo, ilan ay may mahabang kuko at pulang-pula ang mga mata. Takbo! Sigaw ni Marlon. Sumugod sila sa dulo ng pasilyo. Habang tumatakbo, naramdaman ni Rika na may humawak sa buhok niya. Isang kamay na malamig at nabubulok. Pumikit siya at sumigaw. Pero bumitaw din ang kamay nang magliwanag ang pulang sinulid sa pulso niya. Pagdating nila sa dulo, nakita nila ang isang lumang pader na parang may basag-basag na bahagi. Hinanap nila ang pintuan pero wala. Nasaan? Tarantang sigaw ni Patrick. Dumami ang mga multo sa paligid nila, palapit ng palapit. Yung mapa! Sigaw ni Rika. Pinasa ni Marlon ang isang maliit na sulat sa gilid ng mapa. Pakitandaan, ilawan ang daan para makita ang totoo. Ilawan? Tanong ni Patrick. Wala silang dala kundi cellphone. Mabilis na binuksan ni Rika ang flashlight ng phone niya at tinutok sa pader. Dahan-dahan, lumitaw sa gitna ng pader ang isang pintong may ukit ng mga nag-iiyak na mukha. Bilisan niyo! Sigaw ni Marlon. Pinuwersa nila ang pinto. Sa wakas, pumukas ito at isang malakas na hangin ang sumalubong sa kanila. Kasunod ang pag-iyak ng napakaraming kaluluwa. Pumasok sila at agad na nagsara ang pinto sa likod nila. Sa loob, tila ibang mundo ang bumungad. Isang lumang simbahan na may sirang altar, mga upuang nakatihaya, at isang malaking itim na krus sa gitna, balot ng mga kalawang at dugo. Naglakad sila papalapit, pero bago nila maabot ang krus, sumulpot mula sa likuran ng altar ang isang matandang lalaking payat na payat. Nangingitim ang balat,
at nakasuot ng sira-sirang abito ng pari. Ako ang tagapangalaga ng kadiliman, bulong nito, habang dahan-dahang umaangat sa ere. Biglang nagdilim ang paligid at narinig nila ang boses ng mga kaluluwa na nagsisigawan sa sakit at puot. Kung gusto niyong tapusin ang sumpa, sabi ng matandang pare, kailangan muna ninyong pagbayaran ang inyong mga kasalanan. Biglang nawala ang pulang sinulid sa pulso nila. Patay tayo, bulong ni Marlon. Napaatras si Patrick pero isang hindi nakikitang pader ang humarang sa likod nila. Wala silang kawala. Anong kasalanan ang sinasabi mo? Sigaw ni Rika, nanginginig ang boses. Ngumisi ang matandang pare. Ang bawat nakatira rito noon, nagkasala ng matinding kasakiman, pagtataksil at pagpatay. At kayong mga bagong dumating, dala niyo ang amoy ng takot at kasalanan. Mula sa mga anino ng simbahan, nagsilabasan ang mga nilalang na may baluktot na katawan. Mga dating tao na ngayon ay multo ng kasakiman at galit. Hinila ng isa si Marlon sa paa, hinila ng dalawa si Rika sa braso. Si Patrick naman ay hinahawakan na ng mga malamig na kamay sa leeg. Kung hindi kayo lalaban, dito na kayo mananatili. Habang buhay, bulalas ng matanda. Nagkatinginan sila, nagkakaintindihan kahit walang salita. Kailangan nilang lumaban. Napansin ni Patrick ang isang lumang kampana na nakasabit sa itaas ng altar. Kampana, bulong niya. Baka pwedeng gamitin. Rika, Marlon, dun sa kampana. Sigaw niya habang pilit kinakalas ang mga kamay sa leeg niya. Habang hinihila sila pababa ng mga multo, pinilit ni Rika na abutin ng isang lumang upuan at inihampas sa nilalang na humihila sa kanya. Napaatras ito saglit. Si Marlon naman ay sinuntok ang multong humahawak sa kanya, pero dumaan lang ang kamay niya dito. Hindi umeepekto, sigaw niya. Yung pulang sinulid, naalala ni Rika. Hawakan natin sabay-sabay. Naghawak kamay silang tatlo. Sa hindi inaasahan, nagliwanag ang paligid. Pansamantalang napaatras ang mga nilalang. Mabilis silang tumakbo papunta sa altar. Hinila ni Marlon ang lubid ng kampana. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Krang! Nanginginig ang buong simbahan. Nagsisigawan ang mga multo, umiiyak ang mga anino. Napasigaw rin sa galit ang matandang pare. Hindi kayo makakaalis. Sigaw nito. Biglang nagliyab ang krus sa gitna ng altar. At mula sa apoy ay lumabas ang imahe ng isang babaeng puting-puti, ang damit nakangiti ng malungkot. Salamat, bulong ng babae. Ako ang unang biktima nila. Kayo ang magpapalaya sa akin. Itinuro ng babae ang isang pinto sa gilid ng simbahan na unti-unting lumilitaw. Patrick, bilis! Sigaw ni Rika. Habang tumatakbo sila papunta sa pintuan, hinabol sila ng matandang pari na ngayon nagbabago ang anyo. Ang mukha niya ay nagiging isang malaking bunganga na puno ng itim na kaliskis. Pagkabukas nila ng pinto, sinalubong sila ng napakaliwanag na ilaw. Isang huling sigaw ng matandang pare ang narinig nila bago tuluyang nawala sa dilim. Sumunod na bumalot sa kanila ang liwanag. Nang magmulat sila ng mata, nasa labas na sila ng apartment building. Basang-basa sa pawis, hingal na hingal, pero buhay. Lumapit si Aling Merly
na may hawak na isang bagong pulang sinulid. Natapos niyo na ang dapat tapusin, sabi niya. Nakangiti pero puno ng lungkot ang mata. Pero tandaan niyo, mga ka-amazing, bulong niya habang papalayo. Hindi pa diyan nagtatapos ang lahat. Biglang lumamig ulit ang hangin sa paligid nila. Paglingon nila Patrick, Rika at Marlon, nakita nilang nag-iba na ang hitsura ng apartment building. Ang dating luma at kupas na pader ay naging makintab na puti. Ang mga sirang bintana ay inayos at ang mga halaman sa paligid ay muling nabuhay. Para bang bumalik ang dating ganda ng gusali? Anong nangyari? Tanong ni Marlon, hindi makapaniwala. Parang ibang mundo na to, dagdag ni Rika habang lumalapit sa gate. Pero paghawak ni Patrick sa pinto ng gate, bigla itong bumukas mag-isa. Bumungad sa kanila ang isang batang babae na nakaputing damit at nakayuko, nakatayo sa gitna ng daan. Umalis na tayo dito, bulong ni Patrick, agad na inatrasa ng babae. Ngunit paglingon nila, hindi na sila nakatayo sa kalsada. Nasa loob na sila ulit ng simbahan, pero ngayon ay puno ito ng mga taong nakaitim, nakatalikod lahat sa kanila. Patrick, bulong ni Rika, bakit parang tayo ang pinapanood nila? Isang malakas na kampana ang tumunog mula sa kawalan. Krang! Unti-unting lumingon ang mga taong nakaitim. Wala silang mga mukha. Puro balat lang na makinis, walang mata, ilong o bibig. Isa-isang nagsimulang lumapit ang mga ito sa kanila. Takbo! Sigaw ni Marlon. Pero saan man sila tumakbo, bumabalik pa rin sila sa gitna ng simbahan. Dito lang tayo paikot-ikot. Anong gagawin natin? Hiyaw ni Rika. Napansin ni Patrick na sa gitna ng sahig ay may hugis bituin na ukit. Sa gitna, nito nakaukit ang salitang katubusan. Siguro, kailangan nating tapakan yun sabay-sabay. Sabi niya, walang nag-aksaya ng oras. Tumakbo sila sa gitna ng ukit at sabay-sabay tumapak. Biglang nagliyab ang bituin ng apoy na asul. Napaatras ang mga taong nakaitim, nagsisisigaw sa sakit. Isang matinis na tinig ang narinig nila mula sa ere. Hindi kayo makakaalis hanggat hindi niyo nalalaman ang buong katotohanan. Isang malaking pinto ang bumukas sa likod ng altar. Hindi na sila nagdalawang isip. Pumasok silang tatlo. Sa loob ng pinto, bumungad sa kanila ang isang kwarto na puno ng mga lumang larawan. Mga larawan ng bata, matanda, lalaki, babae, lahat ay pamilyar. Si Aling Merly. Sigaw ni Marlon, itinuturo ang isang litrato. Nasa litrato si Aling Merly, bata pa siya, hawak kamay ang matandang pare na nakita nila kanina. Ibig sabihin, magkakilala sila. Tanong ni Rika. Biglang nagsalita ang isang boses mula sa dilim. Hindi lang sila magkakilala, mag-ina sila. Lumabas mula sa dilim ang isang matandang babae. Hindi si Aling Merly, kundi isang mas matandang anyo nito, puno ng sugat at luha sa mukha. Kayo ang huling pag-asa ko, bulong niya. Kailangan niyong tapusin ang sumpa bago pa tuluyang kainin ng kasamaan ng lahat. Tapusin ang sumpa? Tanong ni Patrick, nanginginig. Tumango ang matandang babae. Ang pare, ang aking ina, ako, lahat kami ay naging bahagi ng kasunduang isinumpa. Lumapit siya sa gitna ng kwarto at inilabas ang isang lumang aklat na punong-puno ng sira at dugo ang mga pahina.
Ang aklat na ito ang ugat ng lahat. Isang seremonya ang isinagawa rito noon. Kapalit ng kapangyarihan, kaluluwa ang inalay. Nanlumo si Rika. Kaya pala hindi sila matahimik. Pero bakit ngayon pa lang? Tanong ni Marlon. Hanggang hindi nasusunog ang aklat na to, paliwanag ng matanda, mananatili silang bihag ng dilim at lahat ng papasok dito magiging bahagi ng sumpa. Tumingin-tinginan ng tatlo. Walang gustong lumapit sa aklat dahil bawat galaw nila, naririnig nila ang mga kaluluwang nagmamakaawa, umiiyak at sumisigaw sa paligid. Kung hindi natin susunugin yan, lahat ng susunod na titira dito, mamamatay, sabi ni Patrick, mariin. Hinugot ni Rika ang lighter mula sa bulsa, huling alaala ng kanyang ama. At walang pag-aalinlangan, sinindihan ito. Nagsimula ng masunog ang lumang aklat. Nang umangat, ang apoy nagsilutangan ng mga anino mula sa aklat. Mga mukha ng mga kaluluwang matagal nang nakulong. Ngayon ay naglalakbay na pataas, papunta sa liwanag. Isa-isang nawala ang mga multong bumabalot sa simbahan. Bumalik sa normal ang paligid. Nang maabo na ang aklat, nagpasalamat ang matanda bago unti-unting naglaho sa hangin kasama ang isang ngiti sa labi. Sa labas ng gusali, sumilay ang araw sa unang pagkakataon. Lumapit si Aling Merly sa kanila, luhaang nakangiti. Maraming salamat mga iho at iha dahil sa inyo malaya na sila, sambit niya. Sa wakas, nakalabas sina Patrick, Rika at Marlon sa apartment na iyon, dala ang aral na kailanman. Ang kasakiman at kasamaan ay hindi nagbubunga ng kabutihan. Kung hindi susugpuin, maaring madamay ang mga inosente. At natutunan din nila na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa tapang na walang takot, kundi sa tapang na kahit takot ay kayang humarap para sa kabutihan. At diyan nagtatapos ang ating nakakatindig balahibong kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa isang madilim ngunit makabuluhang paglalakbay dito sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe sa YouTube channel natin na Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan, buhay, pag-ibig at pakikipagsapalaran. Nahidatsyak, siyempre, i-follow din kami sa TikTok, Amazing AI TV Fusion, para sa maiikling kwento at nakakatakot na content araw-araw. Hanggang sa muli, mga ka-amazing, ako ang inyong tagapagkwento dito sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Paalam at stay amazing!